Kasi yung pwesto mo, para ka naka... small bag or a tote bag. Yung vintage na. Mahal siguro to. Nagpakahanap-hanap ako saan kakain. Ito lang, oh. Sa buong building pala. Ay, dito masarap mag-lagi. May Hello Kitty drink. Ang sarap yung pork. Good morning, guys. Today is a Thursday and I'm just getting ready. Gumagawa ako ng TikTok video for my hair. But it's already 9:30 na. Today is just a very chill and relaxed day because mga tentahin at kwarantahin ay mga super pagod na pagod from Disneyland yesterday. Ako pala, hindi ako super pagod. Yun nga yung sabi ko kay DTV. In fairness, compared to the other Disneyland trips that I've been to, hindi ako super pagod na pagod kagabi. Na parang dinidread ko na gusto ko nang makauwi talaga at ano. Like, parang may energy pa ako, ganong levels. But today, yun, ano lang kami, walang alarm, and chill day. We're gonna go to the French concession and doon na kami mamamasyal at mag-iikot for today's video. Yun ang ganap. We'll see if makascore ako ng bag sa Songmont. Dahil may mga nag-comment sa akin na kahit daw sinasabi dito sa store na malapit sa hotel namin yung pinuntahan ko, na wala. Meron daw dun. Kasi yun din daw experience nila. Anyways, I'm just filming this video pala because may nagsabi na ang ganda daw ng hair ko and I agree. While I'm here, pinakita ko lang dito sa TikTok yung mga ginagamit kong products. So, pakita ko na rin sa inyo in case wala kayong TikTok. But, I have been using the Lush na pinadala nila sa akin. A Super Milk Protein Shampoo and Protein Conditioner. And the Super Milk Conditioning Hair Primer. Pinadala nila sa akin to and I was so happy because you know I'm a Lush lover. Pero mostly bath bombs. Although, favorite ko din yung kanilang sea salt shampoo ever since. Nung nasa Dubai ako, yun talaga yung gamit-gamit ko. And I still use it in the Philippines. But I'm so happy when they finally reached out and sent this to me. So sabi ko, dadaling ko siya sa next trip ko para makita ko talaga yung full potential. Kasi sabi ko, araw-araw ko naliligo kapag nasa trip. So mas sure ako na makikita ko talaga how it will work on my hair. And I feel like it's super nice. Unang-una, sobrang bango niya. It smells like the Lush stores. Lalo itong conditioner and shampoo. Yung kapag malayo ko palang alam mo may Lush na tindahan nearby. Yun, ganun yung amoy niya. Sobrang bango. I shower at night after the gala. So, I use the shampoo and conditioner. Or, pag pagod na ako mag-conditioner dahil gusto ko nang mapabilis yung ligo ko, shampoo. And then, after ko i-towel dry, I apply the Super Milk na conditioning primer. Hindi ko sila ginagamit tatlo all together kasi feeling ko may 200 pieces of hair. Doesn't need so much products. So, itong dalawa or itong dalawa. And super nice so far. And then, as soon as I wake up in the morning, ito yung dry shampoo na dala-dala ko. And sobrang happy ko sa effect niya. But, I don't know if ganun din yung effect niya pag sa Pilipinas, at saka dito. Pero dito naman, sobrang init din. Hindi lang humid. But, nagsistay talaga na may body yung hair ko. Tsaka, ang ganda niya kasi foam siya. Plus, ang tipid niyang gamitin. Buti na lang maliit lang yung binili ko kasi nga gusto ko munang itry. Pero pag isang pump mo na ganyan, ganito kaagad kalaki na foam yung lalabas. And then, okay na siya for my entire hair. I put it as soon as I wake up para na-absorb na siya. And then, eventually, tuyo na. Tapos, pwede na akong mag-ayos ng hair and mag-makeup. Sobrang ganda niya. And then, sometimes, if feeling ko kailangan ko pa, although once ko pa lang ginamit, I add the dry texturizer from Maine. Sobrang ganda also. So, yun. Tuwan-tuwa naman ako. Tapos yan, nag-thermal brush ako. Ang buko lang dito is ito or bun. Minsan ayoko mag-bun kasi nanghihinayang ako dahil ang ganda ng hair. Kaso lang ang init sa labas, kaya gusto kong itali. Kaya, in fairness, I think it's all of this product kasi definitely not the weather because sabi ko nga kanina dito sa TikTok ko, kahit no isang araw na naka-cap ako from Beijing to Shanghai, I was wearing the cap probably 6 hours in total or 7. Pagtanggal ko, nakalugay pa rin ako. Kaya pa rin. Maganda pa rin. May volume pa din. Konting fluff lang na ganyan. Oh, maybe because the name of this is Fresh Fluff. So, you just fluff it out. Maybe. Ewan ko. But ganun. Ang ganda niya. Before kasi kahit saan ako, kahit nasa malamig akong lugar, pag nag-cap ako, pag tinanggal ko, automatic na yun na itatali ko or I'll just leave the cap on. Kasi ang weird na ng feeling na parang flat na flat. Kaya ang ganda. I'm so happy. I don't know. But, tatapusin ko lang tong TikTok ko. Sa inyo na ako napakuda. Ang gusto ko lang i-chika pala guys about Disneyland. So kahapon, nag-ano lang kami, 3 rides. Yun lang yung sabi ko kay DTV. Maximum 3 rides. And then okay na ako. Definitely, cannot miss the Tron.
Tron. Ayaw ni DTV ng Tron sana. Ayaw na niya kasi ng mga nakakahilo. Ako kasi, pareho naman na kami malululain. Pero for some reason, lahat ng mga extreme rides, kayang-kaya ko pa din. Kaya ko yung mga fast and mabibilis. Yung hindi ako mapapaisip sa nakikita ko sa paligid. Kasi nga, ang bilis ng pangyayari yun. Gustong-gusto ko. I'm really a roller coaster girl through and through. Like, Six Flags is my favorite theme park because I like extreme roller coasters, ganong levels. Yun ang context. Si DTV ayaw niya talaga. Leading to this trip, nakikiusap na ako sa kanya. Sasakay kami kahit Tron lang. Sabi niya, ayaw daw niya. So, tinanggap ko na lang eventually na ako na lang mag-isa sasakay. Kasi sasakayan ko talaga siya. But buti na lang, sumama naman siya. And at the end, ano sa'yo mo, love? Anong reaction mo? Sumakit ang katawan mo o nahilo ka? Sa Zootopia ka nahilo eh. Sa Tron, sumakit katawan mo? Kakapago. Parang yung tobogan. Kasi yung pwesto mo, para ako ano yung tawag sa ganun, love, na bike? Big bike. So, yun lang naman yung reaction niya, nakakapagod. Pero napakaganda, ang saya talaga. At saka, nung pagpasok pa lang namin sa park, yun ang goal ko is, pumasok na kami doon. Yun na yung unang gagawin. Kasi nga, yun yata yung isa sa mga mahabang pila. So, pagpasok namin, sinilip ko sa app, 60 minutes wait lang siya. Pero hindi kami natuloy kasi nag-away pa kami. May time pa mag-away. But, eventually, nung sasakay na kami, 120 minutes na siya. Sabi ko, sasakyan ko pa din kahit na matagal. Kasi, it will just get worse from there, you know? Like, matagal siya. If for sure, patagal pa rin ng patagal. In fairness naman, yung 120 minutes wasn't even 1 hour. We weren't in line for 1 hour. Mabilis siya. Kaya, super sulit. And then, we had lunch. Super ganda. Gustong-gusto ko yung vibe ng kainan sa Disneyland because hindi nakakapagod. I remember the last time we were in Disneyland Anaheim, Diyos ko, kasama namin si Ken siya kasi kaya dinadagad ko talaga. Pagod na pagod kami ni Nini. Although hindi na kami nagsasakay, kasi kasama nga namin yung mga bata. So, sinasakyan namin is kung ano lang yung gusto nila. Pero yung mga pagkain, lahat na lang. Lahat na lang paghihirapan mo, pilahan. Pagod na pagod talaga kami nun. Sa Tokyo, ganun din. Kunwari churros, natakam ka, nadaanan mo, ice cream, ganyan. Tapos ang gulo ng lines, parang ganyan. Basta toxic. Pero dito, in fairness, lahat ng mga kainan, matiwasay, walang nakapila. Yun pala kasi, lahat talaga isa-scan mo lang. And then, umupo ka na, umorder ka, and then sasabihin na lang sa'yo kung ready na for pick-up. Kaya walang tao doon sa bilihan. Tapos, maraming upuan. Very calm ang mga kainan. So, doon ako number 1 tonto. After namin kumain, nag-Zootopia kami. Unang-una, napakagulo ng Zootopia na area. Tanghaling tapat kami nagpunta. Hindi namin mahanap din doon yung regular na line. Ang nakita lang namin na sign, single riders at saka fast pass. Eh, hindi naman kami fast pass. Mukha namang hindi single riders yung mga nasa single riders kasi magkakasama. So, doon kami pumila. Tapos, mayroong sigaw ng sigaw na nagbabantay. Hindi naman namin naiintindihan. Eventually, na-realize na namin na sinisigaw-sigaw niya is single riders line to ha, ganyan. Bahala kayo sa buhay niyo. Kasi, pag may pumipila na may kasamang bata, yun talagang pinapaalis. Kasi nga, hindi pwedeng mag-single ride ang bata, di ba? So, yun. Hindi namin mahanap. Ang gulo-gulo. Doon kami pinakamatagal pumila. Single ride na nga kami. Ang tagal pa namin pumila. Tapos, pagdating doon, kahit naman may chance na pwedeng magkatabi kami or kayo, isa-shuffle talaga nila na hindi mo naiintindihan. Biglang pinapila nila si DTV sa kung saan. Tapos, yung mga nasa likod ko, parang ako, tapos may dalawa pa sa likod ko. Tapos, nagtawag siya ng mga somebody, mga anim na nasa super likod pa. Mga ganun, parang sinashuffle. So, hindi namin naiintindihan. Anyways, pagdating doon, finally, nung ginawa na namin yung ride, hindi na pala masaya. Yun na yung gusto kong sabihin. Though, maganda naman siya. Very pambata. Matutuwa yung mga bata eh. But, I mean, for the gulo and the tagal naming pumila doon, hindi siya worth it. For us, ha? Pero kung konti naman yung pila, then go nyo. But hindi ko siya uulitin, hindi ko siya gusto. Ayun. Tapos, yung mga show nakakatuwa kasi ang daming shows kahit weekdays. Maya't maya, wala nga kaming namimiss eh. Kada after naming sumakay or after naming kumain, paglabas namin, may parade. Nakakatuwa. Tapos, siguro, sa sobrang laki ng park, hindi din napupuno ng sobra yung panooran ng parade. Kumbaga, may mga nakaupo na, pero ikaw yung second. So, madali. Makikita mo na agad. Hindi ka mahirapang sumingit para manood ng parade. Ano yun? Ba't may ganong sound? So, nakakatuwa kasi hindi tinipid yung mga shows. Kaya marami kaming napanood na shows kahit na hindi kami kayo nang sakay ng rides. Tapos yung show na, anong tawag dun, love, sa show na yun? Basta may show na dun mismo sa castle. Dun ko lang yun na-experience out of all of the Disneylands na napuntahan ko. Nag-barricade talaga kami ni DTV. May isang parade kami na pinanood beginning lang, tapos di na namin tinapos. Nag-barricade na kami doon sa may castle mismo. Nasa pinakaharap kami. 4:30 yung show. Ang ganda. Super ganda. First time kong makapanood ng ganun. Nakakatuwa. Sobrang init nga lang dahil ito yung castle. Ito kami.
nandito yung araw. So, pinapanood mo yung show, nakatutok sa'yo yung araw. But it was super nice. And then finally, after nun, sabi ko kay DTV, last na sasakay ako sa Pirates of the Caribbean kasi it's one thing daw na hindi nyo din dapat i-miss. So, sinabi din yun sa Zootopia. Kaya, ang iniisip ko, hindi ko napipilitin si Don. Sabi niya kasi ayaw na daw niyang pumila. Sabi ko, sige, kahit ako na lang, para kung hindi man maganda, hindi na magkakasisihan. But buti na lang, sumama ulit siya. At saka, ang bilis lang ng wait. 40 minutes wait. Pero again, super fast. Yun yung nakakainis kasi yung Pirates of the Caribbean tsaka yung Tron, ang tagal ng waiting time, pero ang bilis lang pumila, tas ang ganda. So, okay lang pagka ganun. Pero yung Zootopia, ang tagal mo nang pumila ang hassle, tapos hindi mo pala maganda. Yun ang masayin. So, yun, yung Pirates, ang bilis lang din. Tas ang ganda, ang grabe. As in, mapapawaw ka talaga. Nadagdag siya sa favorite Disney rides of all time ko. Pinaka-favorite ko is the Indiana Jones pa din. Favorite din yun ni Pops. Tapos, yan. Gustong-gusto ko yung Tron at saka... Ay, yung ano, love, naging favorite din natin, no? Yung Frozen na ride sa Hong Kong naman. Yan. Tapos, itong si Tron at saka si Pirates. Sobrang ganda. So, if I would recommend a ride, dahil hindi naman natin masasakyan lahat. Again, hindi kami nag-fast pass. Pag hindi si Don ang kasama ko, lagi ako naka-fast pass. Pag mga kapatid ko, ganyan. Kasi lahat kami mahilig sa ride. So, masusulit. Pero pag si DTV, hindi na ako nag-aabalang bumili ng fast pass. At ang mahal. Sayang naman. If wala din kayong fast pass, ang pilahan nyo lang talaga na i-recommend ko based on is yung Tron at saka yung Pirates. And then the rest, maliliit naman yung mga pila. So, caring-caring lang sakyan kung may iba pa kayong mga gustong sakyan. May iksi naman. Tapos, the train rides, ay nako, pauwi. Pinagandaan na namin ni Don na for sure ay magiging sobrang nakakapagod and sobrang nakaka-stress pauwi kasi lahat-lahat yun kasabay namin uuwi. In fairness naman, we prepared for the worst pero mas madami ang kasabay namin na parang sa parking sila pupunta. And then dun sa train, sobrang matiwasay. Mas malala pa yung experience namin sa Tokyo Disneyland. Mas magulo pa. Dito, meron pang security check di ba pinakita ko sa inyo? May security check. Dadaan pa sa belt na yon. And then magsascan ng ticket. And then pagdating mo sa loob, matiwasay. Wala, hindi crowded, hindi magulo. Nakakatuwa. In fairness, yun yung mga nakakatuwang part. Tapos tuloy-tuloy yung trains. Kaya yung loob ng train, hindi din siksikan. Dahil nga, ang daming train. Tapos, ang bilis lang namin nakauwi. Hindi nakaka-trauma. Hindi nakakapagod. Kaya, it was such a good experience. I really liked it. Yun lang. Talaga, ang cons lang is that medyo, yun nga, the people, yung locals. Pagkatapos namin mag-Pirates, pumesto na kami. Plano naming pwesto is mga 8 o'clock or 8:30 for the fireworks. Kasi 9:15 pa yung fireworks. Pero nung mag-iikot pa sana kami, nakita namin sa tapat ng castle. Anong oras yun, love? 7? 7 pa lang. Ang dami nang nakaupo. Sabi nito, ay naku, hindi, umupo na din tayo dito. Huwag na tayong mamasyal. At talaga mamaya ay magiging magulong-magulo pa yan. 9:15 pa yung fireworks. So, 2.5 hours kami nakaupo dun. Diyos ko, it reminds me of Vivercella. So, ang luwag no, naghahanap kami doon ng perfect spot na pag tumayo kami, walang maharang sa harap namin. E di nakahanap kami. Kaso, mayroong isang pamilya na, kala namin pamilya sila, tapos naglalatag. Kaso palaki yung pamilya hanggang sa nag-realize na ni Don na parang, ano ba to? Nagtatawag ba to? Nag-record? Kasi parang may kausap siya sa phone, tapos biglang mamaya may mga dadating na naman, ilalatag na naman niya, tapos aalis yung pamilya niya, tapos latag. Hanggang sa chinat GPT ko kasi si Don, sabi niya, feeling daw niya nagbebenta ng pwesto. Chinat GPT ko if that is a thing. Oo, sabi doon, ano yan, dami naman kamag-anak niyan kasi padami ng padami. Isang malaking square siya na ganyan. Kami lang ni Don yung nakaupo doon. Tapos sila. Tapos mamaya-maya yung buong square na yun, padami na ng padami. Palatag sila ng palatag na kami na apak-apakan na nga kami. Sabi doon, ano ba ito? Ang dami naman kamag-anak nito. Chinat GPT ko, sabi ko, is there such a thing as locals selling spots here and for fireworks here in Disneyland? Ayun na nga. Oo daw. Sabi ni ChatGPT. Talaga palang bentahan, illegitimate business daw ng mga locals. Nagbebenta sila ng prime viewing spots for the fireworks. Kasi di ba pwede mo yun naman bilhin yun legitimately. But then, yun nga, meron din palang mga ganon. So, yun pala ang ginagawa nila. Eventually, napuno na talaga yun. Tapos, umalis na sila, silang pamilya. May pasama silang toddler na nasa stroller. Yung stroller ng bata yung minumove para i-save yung spot. Habang sila nagtatawag o medyo nakakainis na kasi parang naging Divisoria vibe na doon. Tapos, naapak-apakan na kami. 2 oras kami nandun ni doon. Sabi ko, pag tumayo na, okay na tayo. Hindi pala nagtatayuan yung mga tao dun sa area na yun kapag show na. So, nayan naman kami tumayo. And ang kaharap namin, mismong gate. Tapos, mga halaman. Pinakaharap nga kasi kami. O, di ganyan na ganyan kami dun sa fireworks. Sakit tuloy na leg ko. Tapos, nagbo-vlog ako. Nakaganyan ako the whole time. Sakit sa leg. Maganda yung spot, pero yun lang. Mas maganda sana siya kung nakatayo kami. Yun yung mga bad experience, pero most of
the experience naman is really nice for me. I really enjoyed. Ang saya ko. Tapos yun, mga Chinese yung guys kanta, salita ng characters. Pero may times na English, no love. Hindi siya all the time Chinese. That was our Disneyland Shanghai experience. Not so bad, not so good. Sakto lang. Pero at least, it's not so bad. Kasi most of the other Disneylands na na-experience ko the past few Disneyland trips sa Hong Kong, sa US, saka yung sa Tokyo, nakakapagod levels na nakaka-traumatize talaga. Buti na lang, hindi siya super nakakapagod. So, yung crowd lang talaga yung medyo kalaban mo sa inis. Kung 40 ka na. Also, the train ride is also super mura. 6 yuan. Magkano yun in pesos, love? 54 pesos. Wow. So, 100 pesos each. Two-way na yun, papunta sa Disneyland. Layo yun So, ang mura, sobrang mura. So, siguro ngayon magte-train din kami papunta sa French concession kasi yun ang sabi ni ChatGPT. Tsaka madali lang, super dali yung train. Pinakita ko ba dito? Basta gawin nyo lang sa Alipay yung meron na kayong QR code and everything will be easy for the train kasi hindi ka napipila dun sa bilihan ng ticket sa metro station. Okay, we're gonna go bike now again to go to the train station. This is my bike. It's pink. Okay, now we are walking to the train station. Mayroong train station na malapit sa amin, yung ginamit namin kahapon. Pero based dun sa research ni DTB, pag doon kami sumakay, yung bababaan namin, malayo yung lalakarin namin. So ito yung nahanap niyang way. Galing talaga. Yung bike ko, free na naman. Isang beses lang ako nagbayad, so hindi ko alam kasi minsan hindi nagta-translate. Very first time na ginamit namin, charge nila ako ng 7 yuan. And then after that, never na nila akong charge, laging free. I don't know why. Pero, kay Don naman, kada sakay niya, magkano love? 150 yuan lang. So that's like 20 pesos, less than 20 pesos per ride. Hindi ko alam kung paano ba yun. Kahit gaano kalayo, per layo ba yung bayad or per rent. So yeah, ang saya magbike. Mura lang. Medyo scary lang kasi medyo kakaiba yung rules niya dito. Wala silang rules. Ito masarap ito na. Okay. Laban ng ano mo, coffee mo? 2 iced coconut latte. And upgrade to Oatly. As expected, super daming tao sa Apollo Ita Bakery. So, bumili lang kami and then naghanap na lang ako ng malapit na. Basta kailangan ko na kasi ng coffee. Kasi sabi ko chill day, di ba? Pagod na agad kami bago kami makarating dito kasi di ba nag-bike kami. Tapos naglakad kami ng malayo and then nag-train. Tapos medyo dapat nag-BB or dapat nag-coffee kami bago umalis kasi it's already ano oras na ba lang? Wala na-adjust na lang. 12, lunchtime na. Ang init, tapos dami ng tao, sobrang crowded. Ang ganda, kasi yun nga, since maliit siya, para siya kasi Harry Potter vibe. Tapos, ang ganda ng mga pastries. Hindi pa natin alam kung masarap kasi titikman pa lang natin. But, sobrang liit lang niya sa loob. Tapos, sobrang ganda ng itsura. Pero, ang daming tao na nagpipicture lang. Tsaka nag-video, nagpipicture. Kaya hirap ko. Tinake out na lang namin. Tumawid lang kami dito. Malapit lang. Katapat na. Ito yung view. Yung building sa middle. Wahay. Yung famous na building. Pwedeng dito ka pumesto. O yan, may mga people watching. Tapos katapat mo yung building. Kasi may mga tao. Magandang spot. Pero kami dito na. Dito kami ang order ng coffee and then we'll try if pwedeng kainin yung pagsitahin kami, di itatago namin. Or lalabas na lang kami. Sarap? Hindi matamig. Ayan, baka alam mo. Kaya, baka kailangan pala yata ng syrup. Ang sarap. Pero wala nga siyang syrup siguro. And then I got, wala bang pangalan? Excited ako dito. Brioche croissant. Yun yung na-imagine ko lasa. Pero, number 4 bestseller yung kinuha niya. Parang sausage bun. Ba? I would buy that brioche croissant over and over again. Now, I'll try this. Brioche din to. Na strawberry pistachio.
avocado pala. Yung number 1 yung avocado din. Ang sarap ng strawberry. Ang sarap lahat. Parang cream cheese, over brioche, strawberry, and pistachio. Sarap! Last one. Tatlo ako. Egg tart. Ito sure naman tayong masarap. Kasi lagi naman masarap ang mga egg tarts. For me like ko sinasabi yun. Madali akong mapili sa egg tarts kasi masarap naman siya to begin with. Parang sobrang bulok mo nung mag-bake kung hindi mo pa ito mapapasarap. It's so flaky. Sarap, di nakakaumay. Tama yung mga TikTok na once nandito ka na sa may Wukang building or mansion ba yun? Tsaka dun sa may Apolli Bakery. Malapit na yung mga shoppingan, Songmont, everything. Kasi chinek namin, 3 kilometers away, ang layo. Ang init, lakarin. So, magbabike kami. Ayoko sana magbike kasi gusto ko nga yung lalakarin. Nakita ko kasi sa TikTok, maraming cute shops na tabi-tabi. Hindi ko alam kung tabi-tabi. Pero sa area na to daw, maraming cute shops for shopping and all. So yung gusto ko lakarin. Kasi pag magbike ka, hindi ka makakadaan doon sa mga shops. Kasi yung mga bikes, may mga designated area lang saan mo pwedeng i-park. Kaya hindi pwedeng basta itigil somewhere. Ganon. Kaso ang layo ng Songmont. Songmont na lang yung nilagay naming point of reference. 3 kilometers away. Kaya sabi ni doon, magbabike daw kami. So here we are again. Yung blue bike yung pinakamadaling gamitin for us. So, nandun si Don, naghanap ng blue bike sa malayo. Kasi isa lang yung blue bike dito. And then, nantayin ko na lang siya dito. Doon niya ako bago ko i-scan. Is he coming? Yes, he's coming. Mag-bike ka. Mag-scan na ako. Baka pagalitan ako. Okay, after so many walks, train, bikes, and then walk again, we are finally here in Songmont. And merong line. Pero at least yung line nandito na sa loob. I mean, kami yung last bago hindi na magkasya yung line. Usually ata sa labas pa lang may line. So we'll see if we can get something. Problema ko nga lang, pag binabili man tayo, bit-bit na natin habang namamasyal tayo. Sa tapat lang pala mismo ng Songmont yung House Nowhere. May mga installation ng mga, kita diba? Mga anik-anik. And then katabi Gentle Monster. And then Tambourines. Yan. This is the flagship store by the way. Yan ang oras. Operating hours or store hours. I don't know if I want to buy a small bag or a tote bag. I just want to buy a bag. Pinagustuhan ko nung isang araw, small yun eh, pero parang na-realize ko gusto ko nga pala ng tote bag. Cute nito. Large size. Oh, okay. Same noodle. Finish our Songmont run. Si DTV ang nakabili ng bag. Wala na talagang Luna. And then yung nagustuhan ko dun sa isa na bagong style, wala na. Pero magkakaroon daw bukas. Or kung gusto ko daw talaga, pwede din daw nila ipa-ship express sa hotel ko tomorrow. Pero nag-ikot-ikot ako, parang yung kay Don na lang yung binili namin kasi pwede kami mag-share. Backpack siya na pwede ko din hiramin. And then I also bought a small one na parang everyday pangharabas bag, airport bag, ganyan.
Tapos bumili ako ng extras for pasabay para hindi naman sayang yung pila namin. And then, sabi ko kung pwede namin iwan muna doon habang naglalakad kami dito. Kasi diba knowing Songwon, malalaki talaga yung boxes. Pwede naman daw. Tapos biglang in-offer nila, pwede din naman daw nilang isend sa hotel for free. It will arrive daw there about 2 to 3 hours. So yeah, perfect. Wala kaming bit-bit. Yun lang din iniisip ko kaya ayoko pang puntahan kasi ayoko bumasyal dito ng bit-bit namin dahil napakalaki ang bigat ng boxes. Hindi pa rin kami nagma-McDonald's, by the way. So, we need to eat first real food before we walk around ulit dito sa area na to. So, let's go look for a place to eat first before we continue our... Gusto ko makakita ng mga small stores. Hindi naman small stores, mga cute stores na hindi ako makabili ng kung anik-anik. Yun ang goal ko. By the way, ang bait-bait ng staff dito sa Songwon sa nakakatuwa sila. Very accommodating. Hindi kagaya nung nandun sa kabila na malapit sa amin. Parang akala mo mga Hermes eh. Lahat daw wala, 2 weeks pa daw, wala. At samantalang ito, pag nakikita niya na parang bet na bet ko, parang ginagawa niya ng paraan. May mga chinachat siya, may mga hinahanap siya, kinakausap niya. Wait lang daw, wait lang. May mga ganon, ang galing, nakakatuwa. Mas masarap mag-shopping dito. Hold up. Funko Pop. Wala, pasok ka dyan. My Little Pony. You're My Little Pony. Go inside. Uto-uto. Yan. Wow. Pogi naman ang pony na yan. Yes. Anong meron? Paano to? Anong gagawin? Pang 1,002 ka na daw na pumindot. Ay, ito pa ang dami. Ang cute. Ay, Harry Potter! Wait, I wanna take a photo of Harry Potter. Sino to? Batman. It's a nice shopping street also pala. At saka dito, parang mas masarap mag-shopping dito, hindi kasing gulo, no? Nung doon sa Nanjing Road. Sa wakas, nagpaikot-ikot kami kung saan-saan. Sa McDo lang din pumayag din mag-McDo. Ano namang kakaibang Lord? Ako 2 pieces na chicken and fries, yun lang. Siguro mamayang gabi dapat mag-Xiaolong Bao na ako dahil hindi pa rin tayo nakaka-Xiaolong. Laki. Laki pala. Ay, napalawag. Kain ng bata doon. Ba't dito ako man? Hindi masarap ang McDonald's. Sobrang dry ng Big Mac ni DTB tsaka ng fries. Tapos yung chicken, sabi ni doon, masarap naman daw yung chicken. Pero para sa akin, hindi masarap. Kasi hindi siya lasang McDonald's chicken. Sabi ni doon, lasang chicken na hindi McDonald's. Masarap naman daw. Pero maybe because iba lang din yung panlasa ko na ina-expect. Kasi McDo chicken. Basta, hindi ako masarapan. Hindi, pareho kami hindi nasarapan. Magdo-noodles daw siya kasi hindi siya masaya. May malaking kabibi. Ang ganda. Vintage. Ito yung pangarap ko nung bata ako eh. Eh, nung college ako. May vintage na. Mahal siguro to kasi dito sa pwestong to. 11.8. Magkano yun? Oo, iba-iba per year. May mga bago pa lang oh. Magkano kaya itong Jody? Grabe, ito talaga yung mga vintage nila oh. Kung na dito si ate bibili. Grabe, ang ganda ng store na to guys. Yung puro mga vintage things, second-hand things. Pero sobrang dami ng vintage Chanel. As in, yung mga pangarap ko nung bata ako, nung college ako, nung nabaliw ako sa mga vintage. Nandun lahat. Ang gaganda. Nakakaiyak. Ayan o. If you also like mga things like that, mga vintage, visit nyo to. Hindi ko alam kung anong pangalan, pero katapat lang niya yung... I mean, hindi naman katapat. Kahilera lang nung mga Gentle Monster. Kabilang street ng Songmont. Ayan, ito siya. This one. Hindi ko alam kung anong name. Basta yan yung McDo na kinainan namin, no? Banda dun yung Songmont. So, dito sa kabilang street lang niya. Katabi ng KFC. It's really nice. Dami kong gustong bilihin ng mga vintage jewelry. Kasi sobrang ganda talaga ng mga vintage hardware ng Chanel. Yung gusto kong brooch, gusto ko yun. Nandun din. Ito sikat din to for hand creams. King Z. Yan, magkakatabi lang sila. Kung malapit lang kami dito, babalik-balik ako doon. Ayoko lang kasi yung na-overwhelm ako ngayon, tapos basta lang ako bibili kasi ang dami kong gusto. Gusto ko yung mabibili ko yung isa lang, pero pack, ganun.
Ay, nako. Ang ganda nun. Ang ganda ng store na yun. I really, really like it. Anyways, ayan. Ayan na yung Songmont ito. Tapos katapat lang niya yung tambourines. Let's go inside. Dito na tayo sa House of Nowhere. Check lang natin yung mga installations. You can see the foreign English menu. Okay, thank you. Thank you. Sit down, okay? Yes, you can see it. Yeah. Nirecommend to ng isang kumare na masarap daw na noodles. And naghanap si DTV ng kumiga ng branch nearby. So nilalakaran namin. Meron naman. So since hindi kami nabusog sa aming McDonald's, and we'll try this. Shout out to kumareng Samantha. Sabi niya, if you haven't tried this restaurant, you might want to go visit. Their noodles is so good. Hushilao Longtang Noodle House. Ibang branch yung sinend niya, pero naghanap si Don. Meron dito, nearby. This is Hushilao Longtang Noodle. Masarap naman nga, very comforting. Ang galing guys kasi you can add noodles for free pala. Sobrang dami na nun, di ba? So tama lang pala na isa lang ang binili namin. Tapos pwedeng isa lang ang bilhin nyo. Tapos mag-share na lang kayo. Kasi yung meat, sobrang dami. And then, oo nga, ang galing, cool. Kasi mura lang, 35 lang. So less than 400 pesos lang. Okay, we're back in the hotel and my Songmont delivery is already in the lobby. Perfect! Oh, God. Sabi ko chill day today. I think today pa ata ako pinakamapagod. Imagine if namamasyal kami ng dala-dala namin to. My God, sobrang bigat. Oh. Daanan pa namin yung fogler ni Nini. Nakamukha ni Pops. Pag walang pustiso sa taas. It is
a very tiring day. Lang yellow and coffee and the white rabbit milk for my coffee tomorrow. I'm so excited. Medyo dumadami na ang ating kalat. Pero wala naman laman yung mga maleta. So, I think it's not gonna be a problem because we have so many weight allowance. Oh, bagon. Hindi ako nakabili ng strawberry. Wala na. Yun sana yung kakainin ko ngayong gabi, strawberry. We quickly went out to look for strawberries, pero wala na talaga. But look what I got. Finally got this palmier. Paano ba yun pronounce palmier? Palmier. Because it is a French puff pastry made with layered dough and sugar. Folded into a heart or butterfly shape and baked until... kasi nga... Ang dami talagang ng French dito, no? Kaya di ba galing tayo kanina sa French concession. Ano kaya ang background story? Tanong na. Why does Shanghai have so many French ganaps? Paano ko sabihin? French things. Shanghai has a strong French influence because of the former French concession, an area, kung saan tayo galing kanina, controlled by France from the mid-1800s until the World War II. Foreign powers were allowed to establish concessions in Shanghai for trade. France developed its own district, which became one of the city's most fashionable and international areas. That's why today you still see European-style villas and apartments, tree-lined streets, yun yung mga binike natin kanina, cafes, bakeries, and patisseries, French-inspired architecture and boutiques, road names, and urban planning with European influence. So, yun ang dahilan. Kaya pala. So, ngayon, itong pamya. Nung isang araw ko pa siya nakikita. Well, sa TikTok pa lang. Tapos nung dumating kami dito, nakikita ko siya everywhere. Kaya sabi ko, it's one of the things that I wanna try since mahilig ako sa bread. Pero inaabangan ko lagi. Gusto ko yung bagong bake. Every time na may madadaanan kami, laging ang bango-bango. Ayoko yung naka-pre-pack na eh. Ngayon, randomly lang, kakalat namin ng strawberry. May nakita ko na doon sa loob ng Shanghai First Food Hall, yung katabing building lang nito, mahaba yung pila ng tindahan ng palmya. So, bumili na ako. And ang gulo. Tapos turo-turo lang. Pag turo ko, ganito pala kadami. Huadian Cake Shanghai. So, this is the store where we got it. And it's so good. Actually, ang dami namin nakain niyo dun habang naglalakad kami kasi habang mainit pa. Let me show you. Ganyan siya kadami. Ang dami pala. Gusto ko nang kainin habang mainit. It's so good. So, this is a classic French pastry puff made with layered dough and sugar folded into a heart or butterfly shape and baked until crisp and caramelized. Sabi dun sa nabasa ko habang nakapila ko, people in Shanghai daw really love this. Kaya naging famous siya dito sa Shanghai. And it's made with Japanese milk. Sana masarap pa ito pag hindi na mainit. Sobrang sarap niya with the coffee and Chinese tea. Also, napakasarap din ng manggang nabili namin sa tapat ng hotel namin isang araw. Bumili ulit kami. Alam mo, hindi kaya ganito yung, magiging ganito yung mangga ni Kumaring Rona pag nahinog. Yung malalaking mangga. Kasi sobrang malalaki itong mga ito eh. It's so sweet. Can you imagine this with lihing powder? Or kung mahilig ka sa tahin, sarap. Si DTB magno-noodles pa pala. Hindi na. I got these last night. Inisip ko maglalas ba yung ice sa mini fridge kasi hindi naman siya freezer. Hindi nga nagla. Good morning, guys. Wala ako ng TikTok. Kaya hindi ako sa inyo nakatingin. I just wanted to share my discovery sa kanila. Discovery. Totoo naman discovery ko talaga. If ever you guys try to visit China, go to 7-Eleven and get these and try my invention. Let me know. Nagustuhan nyo rin because it's so good. Currently, nagjo-jogging si Don the Builder. Hindi ako sumama kasi pagod na pagod ako kahapon talaga for some reason. Hindi ko alam kung sa ganap kahapon ako napagod or pagod na ako talaga. Nag-abot-abot na yung pagod ko sa Great Wall, Disneyland, jogging everyday, biking everyday. But yesterday, I was just so tired. Sabi ko kasi pwede pa kami mag-jogging today and tomorrow kasi hapon pa flight namin tomorrow. I decided not to go today. He went on his own. Okay, ready na ako. Unboxing si DTB ng kanyang first bag. Gamitin na daw niya today. Ang laki. Payaram ako. Unboxing. Ganda. What bag is that? What's the material? It's maong. Maong.
Pure cotton daw yan. Pure cotton. Ito yung mas murang version. Gusto namin yung isa yung sheepskin. Kaso, medyo nakakatakot. Tsaka, parang mas bagay ito kay DTV. Binili namin to for share kami. Kasi pwede ko ding hiramin. So nice. Binubudol pa siyang bumili ng charm kahapon. Yan o, kasi pag hiniram ko, pwede ko siyang gamitin as a handbag. Pero pag si DTV gagamit, is gonna use it as a backpack. Ay, kakabit mo pang ganito lang. That's for my thing. Lagyan mo na yung mga gamit ko. Hindi. Taga-dala lang ako. Kapal mo. Dati naman yun pag I'm wearing my new Stan Smith ballerinas for today's video. I'm so happy. Ang ganda. Oh, matchy-matchy pa sila ni Season. Cute! So happy. Then si DTV suot din yung kanyang binili kahapon na chinelas from Nike. Nike React X Rejuvenate 8. And look, oh, we got bucket hats for our babies. So cute. And then bumili rin ako sa Nike. Pang lalaki to. Waffle Racer 26. Cute. First time yan nagsabi na bibili daw siya ng bag. Yung mga gusto ko sa Songmont, wala. And sayang naman yung pinila namin. Sabi ko, yun. Siya na lang ang bumili. Share na lang kami. It's so cute. Kaya pag uwi, magbabawas kami ng mga backpack niya. Because sobrang dami namin backpack. Magbabawas kami. I'll post it on Closet. Di ko alam kung mauuna ang lumabas tong vlog na to. Or yung sipag ko mag-post ng pre-love. But magbabawas kami ng shoes tsaka ng backpacks. For sure. Because DTV got 2. I got 4 new shoes pala. Well, 3 lang sana, pero sabi niya doon, bumili daw ako ng running shoes, kaya 4 new shoes dito. Ay, hindi, joke lang. I got 3 lang pala. Because I got 2 yesterday na pang forma, and then isang running shoes. Kala ko 4. Parang nagulat naman ako. Magbabawas ako ng mga Adidas na pang forma shoes and mga backpack ni DTV. Abangan nyo sa Closet on Instagram. So now we are gonna walk to Hermes. Malapit lang pala yun dito sa amin because i-check ko yung chip chinelas for my friend because ang tagal na niyang gusto nun. And malapit na siya mga anak. Baka yan ang hihingin niyang push present. I think deserve naman. So sana meron. Nung time na sila yung nasa Hong Kong, ako yung nagpapahanap. Ngayon naman, DMM naman nagpapahanap. Sabi ni Don, good luck naman sa'yo, Kevin. So, we are gonna check. Sana merong size niya. Because she just wants white or black. Oo, ano na kasi ngayon, Friday na. So, parang maaga pa lang magulo na. Weekend na naman. Lalakad na tayo sa kaguluhan. Oh. Nanonood pa rin ng basketball. Eh, kalaki. Sa buong building pala. Ang mahal, guys. Ang ganda ng Hermes, oh. Pero ang mahal, gabi. Yung cheap na chinelas, cheap rate. Nabili ko sa Hong Kong last year, mga 55K. 56 the most. Dito, nasa 80K. Ang mahal. Ang mahal dito, gabi. Gulat din ako. I-expect ko kahit mga 60 man lang or 70. But it's so expensive. Kaya pala, gabi mag-shopping ng mga Chinese sa Europe tsaka kahit sa US. Kasi ang mahal pala dito sa kanila. Hello. Mas mura pa sa Greenbelt. Yun nga lang, walang stocks. Dito meron, pero... Okay, it's about time I try Manner Coffee. Dalawa yung kailangan ko ito ay kailangan. Manner tsaka yung Hello Kitty na Luckin Coffee. What's your best seller? Which one best? Influencer yun. Okay, let's try. Patong pupunan. Ang bango. That's really good. Sarap. Ito naman, butter cheese. Masarap, pero hindi ko mahanap yung sinasabing butter and cheese. Baka dahil nalagyan na ng banana yung bibig ko. Sarap. Sarap nga itong Manner Coffee. True ang chismis. Ba't ba Starbucks tayo ng Starbucks everyday? Ayun dapat ang hand carry. Isang backpack lang naman suot. Ayun, ganyan dapat backpack. Ikaw, picturean ko.
Taray, tennis player. Ito ang shopping namin na to, ang pinakamurang shopping. Dami naming nabili. Nakabili pa kami ng pasalubong. Tapos ano lang, 9K. May raketa pa. May raketa na si DTV. Yay! So happy. Yung ginagamit niya kasi, tsaka ni Atake, is yung practice racket namin ni Kay. Nagsimula yun kay Kay. Yun yung binili niya nung nag-start siyang mag-training. And then, pinahiram niya kay MM nung nag-start si MM mag-training. And then eventually ako naman, nung nag-start ako mag-training. Kasi pagka medyo gumagaling na kami, tumatagal na, tsaka kami bumibili. So, nung ako naman na yung nag-start, pinahiram nila sa akin, pasapasahan lang namin. Pero eventually, binili ko na. Kasi sabi ko, para pagka naglalago nga kami ni Don, at saka since nakatambay naman sa akin, akin na lang. Ngayon, 3 na yung raketa namin. So, pwede na kaming makipag-doubles. Isa na lang tao kailangan namin para makalaro. Anyways, this is just one station away from our place. So, iuwi na lang muna namin ito pinabili namin before we explore ulit the north one. It's now 12:45. Sakto lunchtime. Doon na yung kami kakain kasi parang may nakita kaming magandang restaurant sa likod ng hotel namin. Ito yung back exit ng hotel namin. Tapos ito nakita ko kagabi. Trip.com Gourmet. Daming awards. Chef's Picks. Crab Family Banquet. Ayun, tingnan mo nasa likod doon. Ito pinakamasarap na nakain namin so far. For me. Ikaw ba? Xiaolongbao. With crabs. Oh my God, sarap. Sarap na, tamis. Sarap na. Diyos ko Lord, napakasarap. Thank you po. Ito siya oh. City's favorite crab roll noodle. Authentic siya. Ayan yung ano. Ito yata yung name, Shisan Bao. So ano ibig sabihin yan? It's really the best Award nila. food I have eaten here in China. Tapos yung next, yung tomato noodles na kinain ko sa Beijing. Napakasarap. Diyos ko, nagpakahanap-hanap ako saan-saan kakain. Ito lang oh. Dito kami. Ito yung hotel namin. Yung likod. Sa tabing-katabi lang. Oh my God. Dami nilang awards. Trip.com. Ito yung itsura ng likod ng hotel. O, dito kami binaba ng DD. Kaya parang hindi ko, ba't gano'n ang tsaka? Kasi ito, street ng cars. So dito, ang dami tayo na dito sa likod. Hindi lang halata kasi meron ginagawa. Hindi namin masyado napansin. Hindi naman kami noon gelato. Nakatabi lang din ang hotel namin. Because na isang araw ko pa din gustong itry. Pero wala pa kaming perfect time to buy a gelato. Meron din dito ang bubble tea. Oh. Ang dami kain ng beer. Ano? Shanghai bubble tea. This one looks yummy also. Pero mag-gelato muna tayo. Tignan mo, men. Meron din dito mga ganyan. Crab meat xiaolongbao. Marami dito sa likod and sa gilid ng hotel namin. Ito pa naman kami kumain ng isang araw sa Shanghai food hall na ang baho na nga. Di pa masarap. Nasa likod lang pala ng hotel namin. Shanghai First Food Hall sa may food court. Yung nakain kong crab roe rice doon, Diyos ko walang-wala sa kanain ko ngayon. My God, ang sarap talaga. Hindi ako makaget over. Sarap. 这边付现金的时候，你问一问，有没有零钱？ Sarap. Nangihilo na nga ako. Sarap. Eh, palit. Sige na lahat yan. O, yeah. Wait, hold on. Buti na lang hindi fresh milk yung binili ko. Kasi parang saks lang yung fresh milk, no? Ito ang sarap. Oh my God. Nanalo yung pistachio. Ang sarap. Ang sarap na mga nakaya ko today. I'm so happy. So, kailangan ko talaga mag-jogging bukas. Sarap na mag-jogging. Diretso ka lang yan. Thank you, Lord. Ang harap po. Okay, so now we are gonna bike. Going to North Bund. Kasi 2 kilometers away lang. Tapos sobrang muna kasi talaga ng bike dito. Libre nga yung akin lahat. So far, hindi pa ewan ko kung ano lang magbabayad. So far, gastos ko pa lang ay 7 yuan. Itong blue yung lagi namin ginagamit. Ayoko niyan, may mga mask. Mga may virus. Ano ba yan? I'll just retouch our sunscreen. Sakto yung cap na nabili ko sa Decathlon. Matches my outfit. And perfect sunscreen for this weather.
Perfect pala for me is spray. Kaso wala akong dala eh. Ito yung nasa bag ko. So, powder is better than cream. Sunscreen also for the lips. Ilang pieces lang yan. Joke. Bawal ba ito? Kaya kamote. Ganda ba ako? Mangharap sa kapitbahay. Ay, dito masarap mag-jogging. Oh. It's so nice here. It's so nice and it's so quiet. Positive. Ang ganda. Ang saya, may ganito pa dito, oh. Wow, oh my God. Ang saya. Tapos yung view mo, yung the band andun. Yun, bata. You see? Ha? Wow! So nice here. The sea of stars, our journey begins. Sobra akong na-amaze na dito. Nakalimutan ko lang mag-vlog. Pero ang ganda talaga dito. Tapos, meron dong Manor Coffee. Di ba sabi ko sa inyo, isa yun sa gusto kong itry. Tapos kanina nag-random try na lang kami sa namin nadaanan. Meron pa lang maganda doon na Manor Coffee dito sa North Bund. Na, as in tambayan siya. Tambayan na overlooking nung view. Doon sa nilalakaran namin sa baba na yun. So if you want, pwede kayo doon. Medyo dami ng tao kasi masarap talaga siyang tambayan. But if magta-try kayo, doon na lang kayo mag-try para isahan na lang. But, hinihingal ako. We're up here. Ito yung famous na TikTok spot. Yan o, dyan nag-picture or nag-TikTok pala. With that itlog. Dami ng tao ngayon. Yan, nandun silang lahat. Tapos marami na yung nag-offer ng mga professional photo shooting pictures dyan. Especially for couples. So if you can do that also if you want. Ang ganda. Gusto ko sana kaso yung mga makipila. Yan. Ano nilagay mo sa maps, love, to get here? You just put North Bund Garden. Ayun, yan yung nilagay niya. North Bund Garden to get here. Nagbike kami from sa hotel namin until here. Pero we realized, itong buong stretch na to, dire-diretso lang pala yung gina-jogging namin. Ang gina-jogging kasi namin, pag ganon, pag ganito. Pag ganon. Lahat papunta dito, dire-diretso lang pala. So baka bukas, since last day namin, pero hapon pa kami. At mag-jog kami tomorrow. Dito kami mag-jog. Siguro makakapag-picture pa ako dito sa itlog bukas. Kasi pag umaga, walang tao. Sa itlog. Yun nga lang, ang init na. Ang ganda siguro dito kapag springtime, March, February, March, April. Actually ngayon, hindi naman sobrang init, pero tolerable pa. So guys, yung Manor na sinasabi ko, oh, see? Daming tao, pero mahanap ka ng spot. Sarap tumambay here, oh. Ayan. This is your view. Here. Lahat dito nakaharap. Bango. Yeah, it's a nice tambayan place. Sarap siguro dito pag hindi mainit. Tignan mo guys, sobrang daming tambayan. Tambay kami doon ni DTV kanina. Ayun yung tinakbuhan namin Tinakbuhan ni DTV kanina, tinakbuhan namin isang araw. Pero lagi kaming pag ganun. Tulong pala yung dire-diretso. So, if you're already there in the band ata tawag dun sa part na yun. Kasi yun yung matutumbok mo pag naglalakad ka sa East Nanjing Road. So, dun yung common na puntahan. But if you want a more calm and better photos, videos, ganyan. Medyo dumadami na yun yung tao, pero not compared to that area. Diretsuhin mo lang. Kaso yun nga, maraming lakad siya. But if you want to run also like us, ganyan pa. Pag nakaharap ka sa band, pa-left dapat. Pa-left. Huwag pa-right. Yan, diretso lang pala yun. Inikot pa namin, nagbike kami. Pero okay din naman. Masaya din naman yung pagbabike. Ang ganda din ng view namin sa pagbabike kanina. But keep this in mind just in case. Kasi ba no isang araw naghahanap ako, sabi ko nung after namin tumakbo sana mayroong coffee shop para doon na kami tatambay para mag-coffee. Yung mismong gusto kong mangyari. Dito pala madaling pwedeng mangyari. Kasi sobrang daming coffee shop and then madaming tambayan ng mga bench. Although doon din naman doon kung saan tayo nakaupo. Pero may mga coffee shop din naman doon. Bababa ka. May Starbucks, Family Mart, yan mga ganun. So beautiful flowers. Ay, isang sarap pala si Mother. Sarap paglakad-lakad sa ganito. Sana all. Ito yung nilakad namin na isang araw pero doon. Di ba yung pabatang Songwon sa kabilang side.
Yung pinapakita ko sa inyo na merong garden sa gitna. Anywhere, laging may public toilet. Doon sa North Band, sobrang ganda daw ng toilet, sabi ni TV, naka-aircon pa. In fairness naman, parang so far, wala pa akong toilet na nagagamit na kadiri. Sa mga lalaki nga lang, madalas amoy yosi daw. Pero in fairness, hindi siya yung kadiri or madumi na toilet. Tapos anywhere, mayroon. Hindi ka guys, sa Europe, problema namin lagi. Tsaka sa Japan pala, si Don kasi kailangan lagi mag-CR. So, oh, beautiful! To walk here. Na hindi coffee. Ito yung gusto kong inumin. Kaso nakadalawang coffee na ako today. Gusto ko lang kasi Hello Kitty. Pabili ka. Because I want the Hello Kitty cup. You know? Here. Sarap. May Hello Kitty drink. Sarap. Sa'yo. Okay, DTV, hindi Hello Kitty. Ang tagal namin bago maka-order kasi para siyang Zeus coffee, yung kailangan sa app. Tapos kailangan mong doon orderin lahat. Then, ang tagal namin i-figure out. Kasi hindi pala lahat Hello Kitty cup. So, yung gusto kong drink, tama yung kay DTV, hindi Hello Kitty. Ang galing. Yung mga ano. Pero masarap. Mango something. Sa akin, apple kineso. Pero meron namang lalagyan na ganun, hawakan. Yung cup lang naman yung gusto ko. Pero buti na sarap. Love, try mine. It's apple. It's good, right? Yay! Masaya na ako. Nakuha ko na sa Hello Kitty cup. Hi guys! It's now 7:14. And umuwi muna kami after namin bumili ng coffee kasi pagod na kami. Coffee drink. Kasi pagod na kami dahil sa init and chill day nga lang. So, pag uwi namin, I decided to download the vlog for tomorrow. 4 o'clock kami umuwi, no? I have been downloading it since then. And wala. Mukhang walang pag-asa. Sabi ko kay Ataka, isend niya sa akin ng Friday para mapapanood ko anytime before I sleep ng Friday. And then Saturday, hindi ko na problema because Saturday is our flight day. So in case I have time, pero I don't think this is gonna be possible. Kanina nakalagay dyan, opening in 79 days. Diyos ko Lord. Hindi ko magana yung internet dito sa hotel. So ang ginagamit ko is yung Big Sky, which is working but very slow. 10 gig to kaya hindi kinakaya. So I'm very sorry in advance or late na pag napanood nyo to. Baka Sunday ko na ito ma-upload. Anyways, while I was uploading that, I also packed our things. Yay! Clear na, tingnan nyo. Yung hand carry ko walang laman. Itong dalawa tapos na. So nagbukas na kami na isang duffel bag. But yan yung akin. 40 kilos each kami. This one is just 30 kilos. And then ito yung kay Don. Tapos pwede pa kami magbukas ng isang duffel bag. But I don't think we need it because so ito nga 30 kilos pa lang. So pwede pa 10 kilos dyan. Ito naman 15 kilos pa lang. Tapos na ibang space. Though may mga nakalabas pa kaming few things, like nagtira na lang ako ng konting laundry para may lalagyan pa kami ng mga laundry namin tomorrow. Tapos yun yung mga shoes na isusuot namin bukas and mga damit na isusuot namin. Yun na lang. Pero wala na. Sabi ko kayo doon na lulungkot ako tsaka na kakabahan ako pag ang konti ng weight. Parang something is wrong. Parang may naiwan ba ako. Sabi ko, labas pa nga tayo, mag-shopping tayo kasi dahil pang space. Meron na ako dyang mga nabili na extras for pasabay, for closet. Definitely, akala ko, mabubuksan yung 4 na bags. And feeling ko ang bigat na nung mga binili namin kasi yung boxes ng Songmont, sobrang bigat. Ayaw pa iuwi ni Don, sabi niya sobrang bigat daw. Sabi ko, dami nating weight. And then, yung mga binili kong bags na Hello Kitty, tsaka yung mga Miniso things, kala ko mabigat na. But we still have parang 30 kilos pa ang extra namin. Pupunta kasi dito, ang konti lang din ang dala namin. Dahil maninipis lang lahat ng mga damit. Tapos saktong-sakto lang, wala kaming extra damit na dala. Like, ako, 10 outfits lang. 9 days kami. I always bring 1 extra. Tapos, maninipis lang naman yung mga pang girls. Tapos si Don, 10 t-shirts, tsaka mga 5 na bottoms. Yun lang. Naka-economy naman kami papunta dito. So, 25. In fairness naman sa economy din naman pala, 25 kilos. Normally, 23 lang 25 kilos yung kasama. So, ako parang 50 kilos in total, 'di ba? 30 kilos lang yung dala namin, more or less. May 20 kilos kaming extra. So, in case may mga pwede pa kaming mabili ngayon, ang dami pang pinabili ng mga kapatid. Ay, bibilin ko pa pala yung yogurt ni Mac sa Lawson sa baba. So, yun. In case na may mga mabibili pa kami ngayon and tomorrow. Although tomorrow, more on jogging na lang naman kami. And in case may mabili kami, wala nang problem. Ang problem ko lang talaga ay, ayan o. You are offline. So, ayaw talaga. Hindi kakayanin. Lumabas kami, guys.
As in, from our hotel, pagtawid na pagtawid, ito yung building. First time namin pumasok. Kasi puro pang kids. Ang saya! Sobrang daming floors na puro pang kids pala. Ayan o. Pwede yung pang shopping yung mga pamangkin ko. Hirap na hirapan namang ibili ng shoes si Kaya. Ang cute o. Pagka nagta-travel kami, ito ganito yung kanila o. Super. Ito ang ganda din. May size na sila dito for sure. This one, shit! This is a Vomero. Vomero pa naman yung gustong bilhin ni ate nung nasa Pilipinas sila last year. Kaso ayaw nila yung pair. P6,000 pa lang. Cute. Ito ang cute din. Ayaw nila. Ito, Vomero. Tingnan mo may Vomero for them. Maliit yung paa mo. Pwede kayong bumili dito. Si Nini kasi nakakabili yun pang kids eh. Si ate din makakabili. Ang cute. Oh my God, nabili natin for her birthday. Love, look. For her birthday. Mag-birthday siya eh. Tingnan mo, oh, love. Oh my gosh, ang cute. Ay, sus. Look at this. Oh, it's so cute. How many floors to, oh? Department store siya for kids. Ang saya naman ito kasi nga, isang puntahan mo na lang kung talagang anak mo ipapag-shopping mo. Tabi-tabi ulit. Probably 5 or 6 floors. Dun sa baba. This one is right across Jinjiang Inn, our hotel. Katabing-katabi nito yung building kung saan namin binili yung aming mga running shoes na nakasale. Hello! Barkley, galit eh. Yung hotel namin. And it's just this one. And pangalan naman pala, pakita ko sa inyo. Teka. There. Baodaxiang Shopping for Kids. You're not gonna miss it kasi nakalagay pala for kids. Ayan ang taas. And then, itong building na to, saan naman kami nag-shopping ni DPB ng sapatos namin na sale. Madami din dyan na shoes, gamit sa house, gadgets. Yeah, this one. And mga makeup, ganyan. Itong name nito, yan o, hindi ko alam. Nakatapat nitong Shanghai Fashion Store. Home to bring home, nakalakal. Oh. Kapag shopping na ako ng gusto kong 10 kilos. Ilan kayang kilos na tingnan natin pag-uwi? At nag-shopping ako ng bongga dun sa Minisoland. Hindi namin yun inikot ng bongga ng isang araw. So today, ang dami po palang floors yun. Grabe, sobrang gulo. Pero ang dami kong nabili. Ang daming cute. Let's see. Yung mga love kong ganyan. 6 kilos. O, diba? Perfect. Okay, baba na tayo ulit. Iniwan lang namin to. So, hanap kami ng makakain. I'm gonna buy yogurt ni Atake na bilin sa Lawson. Look, oh my God, look at that Hello Kitty scarf. And a lot of Hello Kitty notepads. And binilang ko din ng pasalubong yung mga pamangkin ko. And stationaries na Hello Kitty. Oh my God, sobrang daming cute. So let's go out again and have dinner. Buti na lang talaga. Yun ang maganda kapag nasa magandang location ka. 8:49 pa lang. Pwede pa kaming bumaba. Doon kami sa likod titingin ng mga kainan. Yung pinakita ko sa inyo kanina kasi parang ang daming masarap na kainan. Katabi nung kinainan namin kanina, ito naman, Michelin star naman. Kaso, ang haba na pila. Ganun din, yung tinda. Katabi na lang natin, hindi pa tayo nakakain. Walang pila. Wala namang mga pila dito ng mga nakaraan. Ano ba yan? Dami oh. Since 2024, meron siyang Michelin star. Hindi man lang natin na-try. Ano ba yan? Hindi kasi... Bagay, oo nga. Sige, bukas. Doon na lang kami mag-lunch bukas bago umalis. Yun na lang tayo. Parang Korean ata siya. Para walang line. Pero mukhang pinipilahan din eh. Good morning! It's our last day here and we are off to go for our final run.
nakakalungkot. Kasi, ang ganda-ganda dito. Tapos pag uwi namin sa Pilipinas, wala na naman matatakbuhan na maganda. It's so nice! I loved running here. Di nakakapagod kasi ang ganda-ganda. We did 4 kilometers. Meron kaming fina-follow dun sa watch ni Don na Huawei. Kaya nakashare kami ng earphones kasi may prompt kung mag-sprint, mag-walk, mag-fast walk, mag-brisk walk, mag-jogging. So parang pinipace niya kami all throughout. Nagkasalita siya dito kaya ang saya. Ang dali lang. Ang saya. So that's what we were doing. Kasi ginawa daw niya kahapon. Ang saya daw. Hindi kasi ako sumama kahapon. Anyways, medyo tumadami na yun yung tao. Finally, makakapagkape tayo dito. And ano naman may spot kasi hindi punong-puno. Yung mga kasama namin nag-jogging kanina, parang sila din yung mga nakaupo dito. Nasa CR lang si DKB. I'll wait for him kasi we're gonna try new drinks. Dahil diba ang daming masarap na drink. I'll wait for him here. Lobat na ako. Ayan, makakapesto na siguro tayo dito. Sakto nakauwi na kami, 10 o'clock na. Because 10 o'clock, magbubukas na lahat ng mga stores. And actually, sobrang dami ng tao. Tumatakbo kami pa uwi. Sabihan ni Dun, hindi talaga pwedeng ganong oras ka tatakbo kasi nagpapaka-healthy ka, no? Tapos, di ba, i-inhale ka. Kada inhale mo, Yosima, ano mo. Grabe, parang Hong Kong din dito. Everywhere mo Yosi. Everywhere, nagsisigagid sila. So, dapat talaga if you want to run or walk peacefully, do it very early in the morning para walang tao. Hindi ka mahirapang ganyan-ganyan. And then, fresh pa yung malalanghap mo. Oh, the elevator is so tagal. Yun lang problema dito, dadalawa elevator. Sobrang dami yung pero dadalawa elevator. Iba-iba yung vibe nung lugar yung pagka nandiyan na yung mga tao tsaka pag wala. Sa Nanjing Road in general tsaka sa The Bund. Sobrang ganda kapag walang tao. Pero pag andyan na sila, grupo-grupo kasi sobrang crowded. If you want quiet place na hotel, kung mayaman naman talaga kayo sa North Bund. Nandun yung mga Hyatt, Regent, yan, doon kayo. Sobrang ganda and quiet. But if you want aesthetic, cafe, and medyo tahimik na vibe, look around the French concession area. Yun yung pinipilian ko kung doon kami o dito. Kasi inisip ko, mag-shopping ba kami o hindi? Anyway, nalan kami. If gusto mo naman shopping and easy access sa lahat ng bagay, dito kayo sa East Nanjing Road. Kasi yun lang maganda. Madaling makauwi anytime. May mga bit-bit na kayo, may mga shopping. But then it gets very crowded. So, yun ang aking masasuggest. Kung babalik kami dito, doon naman sa French concession. Let's get ready to check out. It's now 11:31. Naka-check out na kami. And yay, kumakain na kami dito sa pinakita ko sa inyo kagabi na Michelin star na restaurant. Nakatabi lang ng hotel namin. May pila na sa labas lang. Saktong-sakto lang tayo. Pagdating namin, pasok na agad. Wala pang pila. And then ngayon, ayan, nakahaba na ng line. 11:30 pa lang kasi, magla-lunch na. Sabutin lang. Parang sarap ng kinakain nila. Daming xiaolong ba. Nakaka-pressure lang kasi ang bilis mo kailangan ng order. We paid 209. So magkano? 2,000. Mga 1,800. Yeah, mga 1,800 for the food that I will show you later. Pag exit kasi sa likod, tsaka. So hindi mo ma-expect na nandito pa na lahat ng masarap na kainan sa likod ng hotel. Siguro, ano street kaya ito? Basta yung street na kabila is yung East Nanjing Road. Yung mismo entrance ng hotel. Tapos yung kabilang street lang. Yan, nandun ang haba. Ang daming masasarap. So, dapat doon. Don't judge the book by its cover because you are not a judge. Charot. Kami sinasabi. Ang goal namin is makaalis na kami dito. Latest is 12:30. Kasi gusto ko maaga because hindi natin alam paano pa yung process ng tax refund. Tsaka baka maganda ang lounge. Sayang naman ang lounge access ng business class. Kaya tayong kumain ulit doon kung masarap ang food. Maybe a 6 months or 1 year free. Nalulungkot ako na uwi na tayo. Sana dito tayo kumain araw-araw sa mga nandito sa paligid. Sarap yung pork. Sabi ko pa kayo doon, parang hindi pa kami nakakain ng xiaolongbao. Yung mga nakaraang araw. Katabi lang pala namin ng best xiaolongbao. Tingnan natin kung best nga ito. Ang dami nilang kain ng xiaolongbao. So pwedeng puro xiaolongbao lang orderin nyo. Try nyo lahat. This is their best seller. Pork with shrimp and crabs. Sarap. Ang sarap. Ako sa inyo, gusto nyo magkakain ng ganito. Parang hindi kayo masyado makonsensya.
mag-jogging at mag-bike din kayo. Kasi parang nakakatakot din kung yung sarap niya. Kung cholesterol din to, tsaka haligi. It's really good. I'm so happy. Napakasarap. Nakakaiyak sa sarap. Ayan, haba na ng line. Ano ba name? Ito atang 1994 eh. Ayan ata, hindi ako sure. Pero basta. Lai Lai Xiaolong. Yun ata. Lai Lai Xiaolong. Tapos ito yung kinain namin kahapon. Magkatabi lang. Buti na lang, nauna kaming kumain dito. Kasi sobrang sarap na nung nandito. Pero mas masarap pa yung nandun. So, kung ganon, kung mahaba yung pila dyan, kumain muna kayo dito. Tapos balikan nyo na lang yun. Para mas ma-appreciate nyo. O, ito na yung hotel namin. Ayan o. Ito yung likod na entrance ng Dinjang. We're just gonna get our luggage sa lobby. And then, babalik tayo dito kasi dito ang mga cars para pag mag-book tayo ng Didi. Ay, sarap talaga. That was so good. The best meal I've had in 10 days. Thank you so much, China, sa masarap na pag-send off. Okay, we just booked our Didi to the airport. 6-seater. Mga 2,700 pesos. Pwede na. Okay, so he is 3 minutes away. Si Master Zhu. Pag mga master ay magbuhat eh. Master gas. 314. Okay na. Pwede din mag-book dito sa hotel namin. Hotel Limousine. Parang mas mura. Kaso 2 hours before ka dapat mag-book. Eh, late na kami. Dali naman palang hanapin yung tax refund. Pagpasok mo dun sa gate, ayun yung customer service. Nandito lang, sa likod nito. Nandun. May mga self-checkout counters. Tapos meron ding window na wala na yung tao. So gagawin na sana namin. But kailangan is-scan yung boarding pass. Mag-check in muna kami. And then we go back here. Pero at least, madaling hanapin. Hindi kasi nga ba Taiwan, no? Taiwan yung layo na hinanap natin. But dito, pagpasok mo, makikita mo agad. Well, hindi mo makikita agad, pero tanong mo na lang kung saan. Malapit lang naman sa end. We're now in line. Ang haba ng line sa economy. Kung economy kami, dapat sobrang aga kung magta-tax refund. Ito yung self-checkout. Tapos ito naman yung kung ayaw mo mag-self, mag-sarili. Sana ma-figure out namin to kasi humaba na yung pila dun eh. We'll see if this one's gonna work. Sobrang hirap makarating dito, my God. Ang layo. Sabi ko pa kanina, madali at saka mabilis. Ay, ang layo. So, hindi na kami makapag-lounge kasi bago pa kami makarating dito. Kasi ang tagal ng security check, ang bagal kasi ang daming chine-check. And then nakapasok kami, anong petsa na, tapos sumakay pa ng train bago makarating dito. It's almost 3 o'clock. 10 minutes na lang. 3 o'clock yung boarding. So there, if you're gonna do that also, arrive early because haba na pila, tsaka ang hirap hanapin, ang layo, may kulay. Hindi natin alam kung gaano katagal dito. Guys, we are now finally in our seat. Ang gusto ko lang sabihin ay nakaka-stress. Yun ang pinaka nakaka-stress na tax refund na na-experience namin just because ang layo, tsaka ang hirap hanapin. Tapos mainit pa yung ulo nung nagta-tax refund. Nagdadabog siya. Pinaano niya, binabato niya yung passport, binabato niya yung mga paper. Mayroong mga nauna nag-group sa amin. Medyo madami sila. Nagtatawanan sila kasi ang init ng ulo. Tapos parang nagtatawanan sila. Siguro naiinis na siya. Or ewan ko, ba't galit siya? Nagdadabog talaga. Tapos nung kami tapos sobrang bagal niya. Anyway, dumating kami sa airport ng... Ano oras ba tayo dumating, love? 3:15 yung boarding. So, we have 3 hours and 15 minutes. Saka na namin around mga 1 hour. Sabihin na natin 1 hour yung checking in and everything. Tapos, another hour for the tax refund. May 1 hour pa sana kami para mag-lounge. Sayang naman kasi. Kasi, syempre, perk na yun ng business class. First business class ni Don the Builder kasi. Sayang naman. Kaya ako nga ito nilaman. Di ba dapat magbe-business class kami nung pa Australia kami for his birthday trip. Kasi wala kami nakuhang free tickets from the miles. We're using miles lang kasi wala pa tayong pambili ng business class. Well, may pambili naman tayo pero hindi natin
kaya. Mas maganda yung libre. Tapos nung nag-US ako, nag-business ako. First business ko din yun na sarili kong paghihirap. Yung mga dati kong naging business, mga free upgrade lang dahil may pakilala. Yung mami, tita ko, ganyan. So ngayon, first business namin ni Don together. Tapos first business class niya. So talagang pinaghirapan namin. Galing sa miles. Hindi tuloy namin nasulit, sayang. Wala kasing business class papunta dito eh. Meron lang pauwi. Kaya yun na lang yung nag-grab namin. Anyway, ang binayaran namin is 11,000 pesos lang, taxes and all. Tapos 72,000 miles. Total na yun, economy papunta Beijing and then business pa uwi ng Pilipinas from Shanghai. So 72,000 miles plus 11,000 pesos ish. Kasi basta 5,000 plus kami ni DTV. Parang bayad na rin kasi yung nag-refund namin today is parang mga 10,000 pesos. So parang binayaran na yun yung aming taxes. So technically, libre na tong flight na to. Yun nga lang, nakaka-stress talaga. Tapos matagal. So if magta-tax refund kayo, and disipin nyo business class pa kami, so wala masyadong line ha sa mga pag-check-in, pero nagtagal pa din kami. So kung economy, baka talagang iyak nami kasi anong oras pa kami makakapasok, tapos anong oras pa kami wala na, malilate na talaga kami kung sakali. Kasi also yung security check nila is super matagal because bagal sila, tapos lahat ipapalabas, ilalabas mo yung lahat ng gadgets, tapos yung battery, power bank, tapos laptop, cellphones, kailangan mo lahat ilabas. Ultimo payong, may payong din kami, ilalabas mo din lahat. Sobrang tagal and sobrang bagal. So dun pa lang ang tagal. Alam mo yung wala naman masyadong pila, pero mabagal sila. Very thorough nilang ginagawa. So yun lang, keep in mind to arrive very early kung gusto nyo mag-chill sa airport. Ang ganda pa naman ng airport nila, gusto ko pa namang mamasyal. Tapos kung may time pa sana kami, yung na-refund namin, gagastusin na namin dito because ang refund nila is cash in yuan. Yun lang ang option. Walang other option. Kasi anywhere else, pwede kang pumili either US dollars, euros kung nasa Europe ka, or babalik sa credit card na ginamit mo. Dito walang option kundi Chinese yuan. So, may mga Chinese money kami ngayon. Sana gagastusin namin sa duty free kasi wala ng time. So yun lang, yun ang gusto ko i-chika para aware din kayo kapag nagpunta kayo dite Chiwa. So now we are finally relaxing at ang gusto ko lang sabihin ay napakasarap talaga ng orange juice sa business class ng PAL. Kasi hindi ako mahilig sa orange juice. Tapos natikman ko siya nung papunta akong US. Sabi ko, ang sarap pa. Tinry ko nung nasa economy kami nung papunta dito. Sabi ko kayo doon, parang hindi masarap. Parang mas masarap yung nasa business class. Hindi ako sure. So ngayon tinry ni DTV. Sabi niya, oo nga, ang sarap. Ano sa'yo mo lang ba't masarap ang orange juice? Nakakaluwag-luwag. Diba daw ang orange ng mga mayayaman? Mas masarap daw. Diba daw talaga ang lasa ng orange juice pagka nakaangat-angat ka sa buhay? But yeah, ang sarap sa business class.